Amen. Praise the Lord. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God and Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. And we will always remember and cherish the precious and the blessed memories of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. To the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved family here and abroad, isang mapagpalang hapon po. We love you so much. At sa lahat po ng ating mga kapatiran, maging ating live webcast viewer, especially po ang ating mga visitors, welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minahal, sariwang patotoo. Hindi ko po makalimutan last Sunday, yung isa pong baguhan po na sister, siya po ay may karamdamang lupus. Talaga pong physically mahina po siya. Ngunit talaga pong nag-request po yung nagbunga sa kanya na pwedeng i-counsel. Totoo po, ora mismo ongoing ang ating mga buhay na patotoo, tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi po naman po namin alam na gano'n ang kalalagyan niya. Critical pala. Sabi ko, sige po, punta na po tayo sa baptismal area at willing po talaga magpabautismo. Sabi nga, mahina ang kanyang katawan pero yung willingness niya. Mga milal, nakailang hakbang pa lang, I think mga 10 steps, bigla po siya nag-collapse. Kung titingnan mo siya, sabihin mong clinically dead. Talaga pong sabi ko, hindi, tuloy tayo. Walang hadlang. Tuloy sa baptismal area. Pero anong himala ang ginawa ng ating mahal na Panginoon? Pagdating po doon, unconscious siya. Ngunit, nung binabanggit niya na unti-unti, banggitin mo, hallelujah, praise the Lord, lumalakas. Yung pagsigaw niya ng hallelujah, praise the Lord, naging normal po. Maging yung kulay ng balat niya. At ora mismo, sumisigaw siya, bautismuhan niyo na ako. After baptism in the name of our dearest Jesus, mga minamahal, could you imagine gaano ang himala ng ating mahal na Panginoon? Nung pababa, wala talaga eh. Binubuhat pa siya. After baptism, siya mismo umakyat doon sa dako ng Amoranto, sa stairway po. At talaga pong kitang-kita po natin yung kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ko nga, para hindi mag-alilangan yung mga kapatiran o yung mga baguhan man, ibinalik ko po doon sa pwesto niya na naglalakad, normal, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. To make sure po, pinuntahan ko po, pinalo up ko po yung mga kapatira na nagbunga sa kanya. Kinumusta ko po yung yung baguhang nabautismuan. Mga minamahal, buhay na buhay po siya. Pag uwi niya, kinikwento niya sa buong pamilya, pinagaling siya ng ating mahal na Panginoon, and willing po siya na talagang dumalo ng dumalo upang papurihan, pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Come Monday po, mga minamahal ko, merong prayer request through text po, mga minamahal ko. Totoo po na kung wala po ang panalangin ng ating beloved pastor, baliwala po lahat, mga minamahal ko. Panindigan na po natin, believe in the Lord your God, you will be established, believe in His prophet, and you shall prosper. Yan po ang mensaheng ibinigay ko po doon sa comatose ng yung members ng family nila. Dalawa po yun. Talaga po, nandun po kami nag-Bible sharing. Tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung dalawang nagbabantay. So, we prayed over to the sick. Mga minamahal ko, comatose po talaga. Wala. Talagang medyo kalbo nga po siya, inahit dahil sa ulo po ang operasyon niya. Ginawa ko na lang, binulungan ko po, tumanggap sa ating mahal na Panginoon. Merong response eh. Bakit? Tumutuloy yung luha niya. Mga minamahal ko, salamat sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal ko, they were so happy. Hindi yon ang pinakamagandang balita. Mabuting balita, pagdating ng 7 o'clock po, ipinorward po sa akin ang video noong pong comatose. Siya po ay nagising. Lahat magsabing, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. At ang sabi, hawak po nila ang cellphone.
Pinanonood nila ang ating banal na gawain, ang preaching ng ating mahal na pastor. Ang sabi ng kanyang beloved daughter, Mami, bilisan natin na makarecover ka kagad and we will attend the service at magpapabautismo tayo sa pangalan ng mahal na Panginoon. Sabi niya, grabe pala talaga dito sa Jesus Miracle Crusade. Buhay ang Diyos na pinaglilingkuran nila. Kaya nagpapasalamat ako sa ating mahal na Panginoon na talagang ipinapakita niya ang mga himala upang tumatag ang bawat isa. Hindi man po ako karapat-dapat na gamitin sa banal na ubasan. Pero sapat na po yung mga himala na ipinapakita ng Diyos upang ako'y maging matatag. Pasalamatan ko po ang ating mahal na Panginoong Yesus. Ngayon pong araw na ito, 1 year na po ng aking beloved wife ay kinuha ng mahal na Panginoon last year. Talaga pong salamat sa ating dakilang Diyos at nadideklara ko lang po, hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang Diyos. Yan ang katotohanan, mga minamahal ko. Para sa kapakanan ng mga baguhan, ang aking beloved wife ko, yun po ang naging way upang tawagin kami sa banal na gawain na ito. She was suffering ovarian and colon cancer. 4 major operation noong 1995. Talaga pong mabigat, matindi ang mga operasyon niya. Tinanggal ang uterus, left ovary, large intestine, small intestine, putol dugtong. Ngunit, pinaniwalaan ko yung sinabi ng doktor, 4 months sa itataning sa kanya, siya ay kailangang ipasa Diyos. Totoo po, ipinasa ko sa Diyos ang lahat. Dininig ng Diyos ang aking panalangin. Tinawag po ako rito ng ating mahal na Panginoon. Ang dakilang himala nung ako'y nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, ulcer, high blood, sakit sa puso, meron po akong enlargement of the heart. Hypertensive po ako, mataas ang blood pressure ko. Lahat yan, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Kaya bilang pagpapasalamat, lahat ng mga bisyo, instant po talaga, inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya instant po akong nanampalataya sa ating mahal na Panginoon. Lagi kong inaalala, pumapasok sa aking puso. Noong unang attend ko po, yung marinig ko ang sinabi ng ating dearly beloved pastor, baka minamahal, huwag kayong a-absent. Dumalo kayo ng dumalo. For 29 years, mga minamahal ko, naalala ko, minsan lang ako umabsent. Salamat sa ating dakilang Diyos na pinanghawakan ko yan. Pero ang kagandahan nun, yayaman ka sa pananampalataya. We are so much blessed physically, materially, spiritually, mga minamahal ko. Ang lagi kong inaalala, pag dumating ang mga pagsubok, may pagsubok, parte na po ng buhay yan. Ngunit hindi ko po iniintindihan. Ang tinitingnan ko, yung mga dakilang himala na ginagawa ng Diyos na ipinapakita sa bawat isa sa atin. Masaya tayo dahil nakikita natin ang ating minamahal na mga kapatiran. Lumalago sila, gumagaling sila, pinagpapala sila. Na yan din ang puso ng propeta ng Diyos na tayong lahat ay pagpalain sa uling panahon upang patuloy na maglingkod hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't ang pinakamataas sa pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen.